Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi ko alam kung pati ba naman sa puntong to, umabot na si Sara Duterte na inamin niya na kung ano yung mga issue niya, pero hindi niya mabanggit-banggit yung salitang magnanakaw. Bakit kaya? Medyo parang napaghahalataan ka na, VP. Can you imagine, mga minamahal, nabanggit niya na siya ay isang bratinela, 'di ba? May saltek sa pag-iisip, 'di ba? Isip bata. Ang dami niya spoiled brat, kung ano-ano pa. Pero yung salitang magnanakaw, hindi niya mabanggit. Bakit kaya? Oy, nagtatanong lamang tayo dito bakit sa daming issue na ni-raise mo na pro-China ka, bobo ka, pero bakit hindi mo banggit yung salitang magnanakaw? Anyway, panoodin natin to mga minamahal. Ito yung sabi ni VP Sara Duterte. Ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako. Ano pa ba? Bobo ako. Pro-China ako. Saka ba? Confident. Nalabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumipigil na sila ngayon. Stable, ma'am. Oh, yeah. Baliw nga. Stable. So, yun yung sinasabi. Gets ninyo? Hindi niya mabanggit yung salitang magnanakaw. Bakit kaya, VP? And if sa tingin ni Vice President Sara Duterte na nakatulong sa kanya yung pag-announce niya, yung early announcement niya bilang isang presidente ng bansang Pilipinas, meron ako ipapakita sa inyong tawag dito, mga minamahal. Meron ako sa inyong ipapakitang update na kung saan itong si Sara Duterte, yung kanyang pag-anunsyo na siya'y tatakbo bilang presidente ay hindi po nakatulong. Yan maagang pagdeklara ni Vice President Sara Duterte, hindi nakatulong sa survey. Yan. Hindi nakatulong sa survey. Maagang pagdeklara ni Vice President Sara Duterte, hindi nakatulong sa survey. Bakit? Parang nananakot siya sa mga kongresista. Nananakot siya, mga minamahal, sa mga congressman na, sige, boboto kayo ng impeach. Iboboto niyo ako na may probable cause. Pag nanalo ako, yari kayo sa akin. Pag puputaktiin ko kayo, uunahin ko kayo. Kasi yun naman talaga, to be honest, mga minamahal, yun po yung magiging source ni Sara Duterte. Kasi si Sara, diba sabi ko nga sa inyo, brat yan, bratinela yan. So, hindi nakakalimot ang galit yan. So, tinatansya niya. Nag-announce na ako. Sige. Hindi pa rin kayo makikinig. Hindi pa din kayo sasangayon sa akin. Sige, pagbibigyan ko kayo. Wala kayong budget, wala kayong pondo. Ganun yung mangyayari. Babalikan ni Sara Duterte. Kaya nga lang, dahil nga, napaisip din yung mga kongresista, hinahamon mo kami? Tinatakot mo kami? Ni hindi ka nga umaattend? Ni hindi ka nga sumisipot? So, paano kami magdi-disagree? Diba yung nasa House of Representative, yung nasa House Justice Committee? Paano? Paano nga? Sila mga minamahal na boboto na hindi. Kay Vice President Sara Duterte, the fact, mga minamahal na itong si Sara ay hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam, ni ek-ek doon ng kanyang espiritu, hindi mo makikita yung presence niya. So, paano hihindi yung 55 na yon na member ng House Justice Committee? At ito yung pinakamasakit yung mismong nasa mga Mindanao na parte ng House Justice Committee, isinusuka si VP Sara Duterte. Sa paanong paraan sinusuka si VP, mga minamahal? Doon. Sa sa probable cause. Nakitaan ng probable cause. Sinusuka siya. Sa paanong ng paraan, mga minamahal? Binutohan. 55. Madaming ang mga chuchu-chuchu na mayroon daw absent. Mag-withdraw na daw ng perma. Paano? Paano mag-withdraw ng perma? Nagpaka-hands up kayo. I-hands up mo lang yung kamay mo. Kaya kung sa tingin ni Sara Duterte nakatulong yung maaga niyang pagdeklara, hindi. Nagmumukha lamang siyang, ano yung tawag doon? Mga minamahal, yung tipong, desperada. Nagmumukha siyang desperada, which is hindi dapat ganun. Hindi ka dapat magmukhang desperada sa harap ng mamamayang Pilipino, sa harap ng taong bayan. Hindi ka dapat nagmumukhang desperada. Kasi kung gusto ka nila, gugustuhin ka nila.
Kahit ang daming toll farm ninyo, wala na, unti-unti na silang bumabagsak, mga minamahal. Unti-unti nang humihina yung essence ng toll farm ni VP Sara Duterte. Nawawalan na. As in, wala na talaga, mga minamahal. Humihina na yung kanilang network. Diba? Kasi, nasanay tayo sa mga narratives Diba? Na, okay, Sara Duterte, binash, may hashtag tayo agad. Diba? Mga ganon. Ngayon, wala nang ganon Kasi, may mga kumakalaban na sa kanila. Meron ng mga nagsasalita, katulad natin. Diba? Kasi noon, hindi tayo pwedeng magsalita. Kasi pag nagsalita tayo, ganun yung mangyayari sa atin ngayon. Ngayon, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa din natin sa kanila. Diba? Minumura nila si Presidente, minumura ko din. Putangin na ninyo. Lalakas ng tama ninyo, lalakas ng amats ninyo. Murahan pala. Sige, mamurahan tayo dito. Kung ano yung ginagawa nila kay PBBM, yun din yung ginagawa ko sa kanila. Kasi hindi mo pwedeng yung magbait-baitan ka, walang ganon Walang ganon. Yung magbabait-baitan ka, walang ganon, mga minamahal. Hindi po pwede yun. Gets ninyo? Walang ganon. Hindi po pwede yun. Na ginagago ka ng kalaban, tapos ikaw, santu-santita. Walang ganon. Hindi pwede yun. Hindi tayo mananalo doon. Kung ano yung ginagawa nila, ibinabalik lang din natin. Actually, wala tayo dito ngayon, to be honest. Wala si Mima Alicia dito kung hindi dahil sa mga putang inang DDS yan. Sa tingin ninyo, magko-content pa ba tayo? Kung wala yung mga kupal? Kung wala yung mga babo? Hindi. Sa tingin ninyo, magko-content pa ba tayo? Magpapakita pa ba tayo? Hindi. Mga minamahal, to be honest. Hindi tayo magpapakita. Hindi, wala na tayo dito. Kasi tapos na yung mission natin noong 2022. Tapos na yung mission natin. Kaso wala Sobrang, diba? Sobra na sila kay PBBM. Nasobrahan na. Walang nagtatanggol sa presidente, kundi tayo lang din ang mga nakakakita ng katotohanan. Gets ninyo? Walang magtatanggol kay PBBM, kundi tayo lang ng mga nakakakita ng katotohanan. Kaya ngayon, yung ginagawa natin, hindi ko to responsibilidad na ipagtanggol ang presidente, pero gusto kong maging mulat ang Pilipino kasi para saan pa yung boses ko? Para saan pa si Alicia? Para saan pa ako? Diba mga minamahal, para saan pa ako kung hindi ako boboses, hindi ako totono, hindi ako magsasalita? Ano yung silbi ko bilang kabataan? Gets ninyo? Ano yung silbi ko bilang kabataan? Wala. Diba? Mga minamahal, wala. See? Anyway, kung akala ni Sara Duterte natakot sa kanya yung mga kongresista, well, hindi. Mas lalo lang sigurong napikon sa kanya, yabang mo Hindi ka na nga umaatan, tas mayabang ka pa. Tindi mo Tindi mo kayan. Oo. Diba, mga minamahal. Sa sobrang tindi mo, nakakapikon ka. Diba? Oo. Anyway, mga minamahal, yun po. Diba? Sa daming issue ni Sara Duterte, hindi niya man lang mabanggit yung salitang magnanakaw. Takot yarn. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.